Sa barko na aabutan ng pagdiriwang ng Pasko ang ilang pasaherong uuwi sa kanilang probinsya ngayong araw. Kumustahin natin ang kanilang lagay sa Manila Northport Terminal. Sa unang balita, live ni James Agustin. James. Susan, good morning. Tuloy-tuloy lamang yung pagdating ng mga pasahero ngayong umaga dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Yung ibang mga pasahero nga kahapon pa narito at dito na nagpalipas sa magdamag para hindi raw ma-late sa kanilang biyahe. Sa barko na abutan ng pagdiriwang ng Pasko yung ilang pasahero tulad halimbawa yung pauwi sa Cagayan de Oro. Ayos lang daw sabi ng mga nakausap naming pasahero dahil ang mahalaga ay makasama na nila kanilang mga mahal sa buhay ngayong holiday season. Susulitin na lang daw nila ang bakasyon hanggang sa bagong taon. Ang Philippine Ports Authority naka-heightened alert sa lahat ng pantalan sa buong bansa. Ipinatutupad din ang full manpower at no-leave policy para sa mga empleyadong nasa frontline. Alas 8 ng umaga, inaasahang makakaalis yung barko na may biyaheng Cebu at Tagbilaran mula rito sa Manila Northport Passenger Terminal. Samantala, Susan, dito nakikita nyo itong sitwasyon dito sa concourse area nitong Manila Northport Passenger Terminal. Karamihan po dun sa mga pasahero dito, yung mamayang alas 2:30 pa yung biyahe na patungo sa area ng Bacolod, Iloilo at Cagayan de Oro. Yan muna ilitas mula po dito sa lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Naka-heightened alert na ang mga otoridad sa lahat ng pantalan sa buong bansa ngayong Kapaskuhan. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Manila Northport Terminal. Ngayong pasado alas 7 na ng umaga sa unang balita live ni James Agustin. James, may mga humahabol mo bang pasahero dyan? Yes, Ivan, good morning. Marami-rami yung mga pasahero na umahabol na makabiyahe ngayong araw, pauwi sa kanilang mga probinsya. At kahit daw sa biyahe na sila abutan ng pagdiriwang ng Pasko, ang mahalaga ay makasama nila yung kanilang mga mahal sa buhay ngayong holiday season. Yung iba na mga pasahero ay dito na nagpalipas sa magdamag sa pantalan. Sa Manila Northport Passenger Terminal na nagpalipas sa magdamag ang ilang pasahero na may biyahe ngayong bisperas ng Pasko. Gaya ni Myra na kasamang uuwi sa Bacolod ng 5 kaanak. Kahapon pa sila narito sa pantalan. Para iwas traffic na po. Kasi pag ganito na aalis kami, aabutan kami ng traffic. Kaya inagahan na po namin. Kabilang sa pasalubong niyang napanalunan sa raffle na electric fan. Sobrang excited na raw siya sa kanilang family reunion. Kahit pa sa barko na sila aabutan ng Pasko. Wala po ganun talaga. Tsaga-tsaga na lang. Sa barko na lang kami magse-celebrate ng Noche Buena. Si Arthur tinapos pa ang kanyang trabaho sa Pampanga bago sila nagtungo sa pantalan ng kanyang kapatid kahapon. Para po makaiwas sa traffic. Kasi pag mas maganda ng mas maaga nandito, at least kahit dito na lang maghihintay. Pauwi sila sa Bacolod. Isang taunang tradisyon na nila magkakapatid na mabuo tuwing Pasko at Bagong Taon. Sobrang saya po kapag mabuo yung pamilya na gano'n. Siguro, siyempre, papasal din doon, mga kamag-anak din na papasyalan. Maaga rin sa pantalan si June na biyaheng Cagayan de Oro. December 26 na siya makakarating sa kanilang lugar. Importante, makauwi ako at makasama ko yung pamilya ko, lalo-lalo na yung mga anak ko, Tres Marias. Makasama mo lang sila sa Bagong Taon, yun lang importante doon. Mahigit 1 taon na niyang hindi nakakasama ang kanyang mag-iina, kaya susulitin na raw nilang 2 linggong bakasyon. Siyempre, magbabanding kami, ganun lang. Mag-outing, maligo, lang, kunting salo-salo, espesyally sa New Year's, ganun, kunting handaan para sa kanila. Excited daw kayo? Yes, excited. Siyempre, makakapiling ko na yung aking mahal sa buhay. Ang Philippine Ports Authority, naka-heightened alert sa lahat ng pantalan sa buong bansa. Ipinatutupad din ang full manpower at no-leave policy para sa mga empleyadong nasa frontline. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 4.5 na milyong pasahero ang babiyahe ngayong holiday season sa mga pantalan mula December 15 hanggang January 5. Samantala, Ivan, alas 8 ng umaga inaasahang makakaalis yung barko na may biyaheng Cebu at Tagbilaran mula dito sa Manila Northport Passenger Terminal at mamayang alas 2:30 ng hapon naman yung schedule ng alis ng barko na patungong Bacolod, Iloilo at Cagayan de Oro. Ngayong umaga po, patuloy pagdating ng mga pasahero tulad ng nakikita nyo dito, marami-rami mga pasahero dito sa concourse at panay paalala naman ng mga otoridad na mahigpit na ipinagbabawal pa rin yung pagdadala ng mga matutulis na bagay, mga flammable materials, baril
maging ng alak. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Alamin naman natin ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3 ngayong bisperas ng Pasko at live mula sa Pasay. May unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Ito ang live na sitwasyon dito sa NAIA Terminal 3. Patuloy yung pagdating ng mga biyahero para sa mga morning flight. Dito sa drop-off area, hindi pinapahintulutan yung mga sasakyan na magtagal na mahigit 3 minuto para hindi magkaroon ng build-up. Dito naman sa ating likuran, mapapansin ninyo na walang build-up din ng mga pasahero sa entrance gates dahil dire-diretso sila nakakapasok. Yung X-ray scanner kasi dati dito ay inilipat na sa bandang loob. Ganyan, para walang hassle, ay ihanda na yung mga flight details. Ito itatanong sa inyo ng mga guard. Antabayan na pa ang ibang mga detalye dito sa paliparan mamaya sa ating ulat. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 3. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Ilang pasahero ang hindi nakahabol sa kanilang flight kahapon sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa mahabang pila sa security check. Kaya sa bisperas ng Pasko, ilang pasahero ang mas maagang pumunta para hindi mahuli sa kanilang flight. Live mula sa Pasay, may unang balita, si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Marami sa mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 ang BRB muna o Be Right Back dahil lilipad sa iba't ibang mga destinasyon ngayong Christmas holiday. Maaga nagpunta sa paliparan sina Kate Gohok at ang kanyang mag-anak para lumipad patungong Hong Kong. Inasahan nila mabigat na daloy ng trapiko at maraming kasabay sa paliparan. Pero maaliwalas daw ang travel experience niya. I think the traffic was really minimal coming in. There's no traffic for drop-off of cars and there's no cars just stopping to let off their passengers. Inagahan din ni Ivy Hakaban ang biyahe papuntang Cebu para hindi maaberya sa maraming tao sa NAIA Terminal 3. Para ano lang po, para diretso-diretso na lang po. Dinagdagan din ni Wilma dapat ang oras na guguguli niya rito sa paliparan para smooth sailing ang kanyang solo travel sa Thailand. Masaya, okay lang. After pandemic, first travel ulit. Nananatiling mahigpit ang seguridad sa loob. May mga hindi nakaboard na kanilang mga flight dahil sa mahabang pila sa security check noong alas 9 ng umaga kahapon. Sa 6 kasi na x-ray machine ng airport security, 3 lang daw ang gumagana noong mga oras na iyon. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng NAIA at ng mga airlines kaugnay ng insidenteng ito. Ivan, ito sitwasyon ngayon dito, medyo may konting pila na dito sa entrance gates dahil ito yung indication din ng volume na ng mga pasahero para sa mga morning flights. As usual, just arrive early para maiwasan yung mga ganitong mga aberya. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 3, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Sa mga hahabol po ng Christmas shopping ngayong araw, magbaon po kayo na maraming pasensya at gayon din ng disiplina, no? Dahil mas tumitindi pa po ang traffic. Hindi katulad dito, sa mga ibang mga lugar, mas matindi pa po ang daloy ng mga sasakyan. So pahirapan din po ang pag-book sa ilang ride-hailing app. At may unang balita, si EJ Gomez. Kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy sa kanilang last-minute shopping kagabi bago ang bisperas ng Pasko ngayong araw. Extended ang operating hours ng mga mall tuwing holiday season. Sa isang mall sa Quezon City, may ilan na sinagad ang oras nila kagabi para sa mga paghahandang gagawin nila sa Noche Buena mamaya. Tulad na lang ng pamilya ni Christy na bumiyahe mula sa Tondo, Maynila. Sobrang dami po ng tao sa loob ng mall. Namili po kami ng pamasko ng mga dalawa kong anak. Sapatos, damit, tsaka damit po namin mag-asawa. Si Kimbert naman, ilang oras ang itinagal sa mall para mag-grocery kagabi. Usually mga menu for kare-kare, salad, ay yung mga usual na handa po kasi namin. Dami pong tao, napakahaba po ng pila. At nang pauwi na nga siya, pahirapan naman makabook ng masasakyan. Si Harley at kanyang mga kabarkada nagkita lang sa mall para sabay-sabay na pumunta sa kanilang Christmas get-together. Pero ang saya sa muling pagkikita-kita, nahaluan ng stress dahil wala silang masakyan. Ang hirap po kasi yung dami pong mga tao. Kung ano lang po nung maabutan, kunwari jeep. Ayun na lang kasi punuan, wala naman choice na iba. Pag inantay ko pa po nung bus, malilate po sa pupuntahan. Mismong mga rider, ininda rin ang matinding traffic. Talagang pagka-rush hour, sobrang traffic talaga. No? Kaya ginagawa namin ng mga rider, sumisingit-singit na lang kami para makarating kami sa pupuntahan namin ng maayos. Nag-iingat naman.
para lang maayos makarating mga pasahero namin. Aniya, bagamat marami ang nagbubook ngayon ng masasakyang motorsiklo, halos tabla lang din daw ang kita nila dahil sa tagal ng oras nila sa kalsada at laki ng nakukonsumong gasolina. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Umabot na sa mahigit 100,000 turista ang dumating sa isla ng Boracay ngayong buwan para doon magdiwang ng holiday season. Inaasahang mas darami pa yan sa mga susunod na araw. At yan ang unang balita live ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim, good morning. Ivan, pinaiigting na ngayon ng kapulisan at mga security personnel ang seguridad dito sa Caticlan Jetty Port at ang dinadaanan ng mga turistang pupunta sa Boracay Island. Kahit masama ang panahon itong weekend, patuloy pa rin ang pagdating ng mga turista na gustong maliko at mag-enjoy sa iba't ibang water activity sa isla ng Boracay ngayong holiday season. Ayon sa Malay Tourism Office, mula December 1 hanggang December 21, 2024, umabot na sa mahigit 116,000 ang tourist arrival sa Boracay at inaasahang madaragdagan pa ito sa susunod na mga araw. Makikita mo ka na dami na lang ang tourist na mapasok sa yun. Halos ang mga report ay mga punuan ata ang Boracay ngayon. We have still hotels at mga resort sa mainland. Then punta na sila dito Boracay. Para masigurong ligtas ang mga pumapasok na turista sa isla, may incident management team na ide-deploy simula ngayong araw. Kasama rito ang pulisya na siyang magpapanatili ng seguridad. PCG na magbabantay sa safety ng mga turistang naliligo. Disaster response team na naka-standby kung sakaling may emergency. At tourism personnel na siyang gagabay sa mga turista at magbabantay para masigurong nasusunod ang ilang alituntunin sa isla. Gaya ng nakasanayan, aasahang maraming aktibidad ang ma-enjoy raw ng mga turista sa isla, lalo na ang night parties. By this New Year, no? Then marami na-apply ng for fireworks display and parties dito sa Boracay. Ivan, sa ngayon, kaunti pa lang ang mga turista na dumadating dito sa Caticlan Jetty Port. Kaninang 5 a.m. ang first trip. Pagpatak ng alas 8 ng umaga, posible raw ang dagsa ng mga bibisita sa Boracay. Ivan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Mga kapuso, nagbabalik po tayo mula rito sa North Luzon Expressway, Balintawak Toll Plaza. At sa mga sandali pong ito, alas 7:13 ng umaga, makikita po natin ay maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway. May paminsan-minsan po naiipon yung mga sasakyan dito sa mismong Toll Plaza. Pero meron pong 14 booths na bukas, kaya pag daan nila rito, sandali lang sila maghihintay at makakausad na ulit agad ang mga sasakyan na ito at magpapatuloy yan dahil ayon sa kaya Ginoong Robin Ignacio, ang head po ng kanilang operations dito sa NLEX, ay medyo maluwag na po ang magiging daloy ng mga sasakyan ngayong araw. Yung bulto, nangyari na po yan at dumaan na po rito mula nung Sabado hanggang kahapon. So ngayon, kung ngayon po kayo babiyahe, maluwag-luwag na po yan. At sa ngayon naman, wala daw pong naitatalang mga major accidents. Sana magpapatuloy po na talagang maayos at talagang ligtas ang daloy ng mga motorista dito po sa NLEX. At ulitin ko lang po doon sa mga hindi naka-tune in kanina, libre po ang toll fee rito sa North Luzon Expressway, NLEX, NLEX Connector, SCTEX, Calax at Cavitex, at pati rin po yung papuntang Timog sa SLEX, Star Tollway, Skyway, NAIA Expressway at sa T-Plex. Ngayon po yung December 24, 10 p.m. hanggang bukas ng alas 6 ng umaga, December 25, at uulitin din po yan sa December 31, 10 p.m. hanggang January 1, 6 a.m. So may specific hours lang po. Ingat po tayo mga kapuso sa ating mga biyahe. Mga kapuso, hindi na po kailangan ng purchase booklet para makakuha ng 20% discount ang mga senior citizens sa mga binibili nilang gamot. At kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap po natin ngayong umaga, Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Doc, good morning. Welcome sa Unang Balita. Good morning, Ivan, at good morning sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood. Doc, kapag bibili ng gamot, ano na lang ang kailangan ipakita ng mga senior citizen para makakuha pa rin ng 20% discount?
Opo, dalawa na lang po na dokumento ang kailangang ipakita ng ating mga senior citizen. Una ay ang valid ID, yung senior card na sinasabi, or any ID, national ID na meron tayong birthday. Yun po yung una. Ang ikalawa natin is yung reseta ng ating doktor. Oo. Hindi na po kailangan magpakita ng purchase booklet. Doc, nagkaroon ng purchase booklet dati para matrack yung mga binibiling gamot. Ano hong alternatibo ngayon? Ngayon hindi na kailangang ipresenta yung purchase booklet para lang masiguro na hindi sobra-sobra yung binibiling gamot o kaya hindi maabuso yung senior citizen discount. Opo, kasama po sa isang reseta ng doktor ay sinusulat namin kung ilang bilang ng kapsula or tableta ang dapat i-dispense. Yun yung may makikita kayong parang hashtag sign dun Right. sa ating mga reseta. Pag nakikita po yan ng mga farmasya at ayun po yung nakasulat rin dun sa AO na linabas namin, no, dapat binabawas. So lalagyan nyo ng strike tapos isusulat kung ano yung balanse. So ibig sabihin po, pag yung reseta paulit-ulit ng ginamit para bumili, dapat nababawasan hanggang mag-zero. Okay. So yun na lang yung alternative. Sa tingin ho ninyo, wala namang ano yun, walang hindi malulusutan ika nga na hindi na maaabuso? Sa totoo lang, Ivan, maski naman yung booklet, linulusutan rin eh. Nakikita namin yung observation na yun eh. So parang sabi namin, kumpara sa booklet na mas marami pa yung hindi naman gustong gumawa ng masama pero napeperwisyo dahil nawawala, nahihirapan. Kumbaga risk-benefit analysis, mas marami yung makabubuti na doon na lang tayo sa reseta tumingin. Mas mainam siguro, Doc, kung may centralized database, ano? Meron na ba tayo nito para matrack yung lahat ng transactions sa mga senior citizen purchases na ganyan? Magandang panukala yan at depende rin sa mga drugstore. Yung mga malalaki, karaniwan ay meron. From personal experience sa pinupuntahan kong suki, ang nangyayari, meron sila pag pinasok yung pangalan ng nanay ko, nakikita yung mga purchases dati. So alam natin na sasabihin ng ating ibang mga kasamahan na drugstore na mas maliliit, kasi iba pag malaki yung drugstore sa maliit. Yes. Ang sagot naman po namin is, yan po yung mga ginagawa ng DOH, kasama dun sa mga health information systems. Pero wag natin sanang ipasa dun sa ating matatanda yung tungkulin ba na gawin yung database kasi yun yung nangyari dun sa booklet. Yes. Ang importante ay mas ang kanilang kalusugan. Ano? Doc, maiba ko. Yung tungkol naman sa subsidy ng PhilHealth, zero subsidy pa rin ba yan sa 2025? Anong update nyo dito? Wala pa ho tayong update. Ang pinakaalam natin is yung pinaka-BICAM report na ito ipipirmahan na or after tignan ng ating Pangulo in a few days. No? So tignan natin kung anong magiging desisyon ng ating kinauukulan. Pero ang lagi naming sinasabi, with or without subsidy, meron na hong approved budget ang PhilHealth. 284 billion po ang budget ng PhilHealth para sa 2025. Fake news po pag may nagsabi na walang pera ang PhilHealth at walang budget kasi meron po at maraming pera. Ayun ho ang concern ng mga miyembro. Baka pag zero subsidy ang PhilHealth for 2025, baka maapektuhan yung mga benepisyo. Hindi po totoo yan sapagkat ang nangyari po dyan sa mga nakaraang 3-4 na taon, yung binabayad po ng gobyerno, premium ang tawag doon kasi insurance po yan, no? Health insurance. Yung premium na binabayad, may sukling na iiwan kasi hindi nagagamit ng kumpleto. So yung sukling na naiiwan na yon, hindi pa hinahawakan yung kontribusyon natin, tayo, Ivan, yung mga contributors na hindi kinukuha. Yung sukle, yun ang nag-ipon at ngayon nakita na sa mga umaabot na 150 billion. So meron talagang paggagamitan with or without subsidy. Okay. May iba tayo, Doc. Mamayang gabi, Noche Buena na. Naku, ito na naman tayo. Ilang paalala po sa mga kapuso natin ngayong sunod-sunod ang kainan at inuman. Yes, no, paalala po namin sa DOH, mabilis lang at madaling tandaan kapangalan ng aming kalihim, si SecTed. Nakita niyo naman, malusog si SecTed, di ba? So, TED, T, tamang pagkain. Pag sinabing tamang pagkain po, iwasan or bawasan yung mga pagkaing ma. Ano yung pagkaing ma? Maalat, matamis at mataba. Paano na yun? Yun yung mga masasarap. Hindi naman. So, kailangan lang yung laman ng mesa, Doc, di ba? Yun nga, yun yung laman ng lamesa. So, ang ating pinggan ho, dapat kalahati prutas at gulay. Ang 1/4 lamang ang carbohydrates or yung kanin at pansit. Tapos yung 1/4 yung ating lechon, hamon, etc. Yung letter E, ehersisyo. So, gumalaw-galaw tayo para hindi maagang pumanaw. At yung letter D naman, disiplina sa katawan. Wag na pong uminom, bawasan ng inom, wag na. At matulog ng buo, 6 to 8 hours. Kasi lalo na ngayon, ang dami na pupuyat, nakakadagdag rin po yan sa stress. Doc, ang katwiran ng iba, may gamot naman Pwede ba yon?
May gamot ho, pero kaso pagka tayo ay uminom na ng gamot para sa stroke or sa heart attack, medyo huli na ho yun. O kaya yung sa high blood na gamot, hindi rin ho ano yung araw-araw may maintenance. Mas maganda kung idaan sa tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Eto Dok, malapit na rin ang bagong taon. Nadagdagan ba? Baka may 6 a.m. update tayo from 17 firecracker-related injuries. Inaabangan ko nga yung latest update. Hindi pa pumapasok sa akin, pero based on yesterday's report, 17 yung ating naitala. Mas mataas ho to kumpara sa 6 na naitala nung similar period, nakaraang taon. So napansin ho namin, baka kailangan na, and okay lang po sa amin, paulit-ulitin natin no, yung paalala na wag na ho tayong humawak ng paputok. Mas maganda ang community fireworks. Panahon pa para magpakilala ang mga kapitan, mga mayor. Wala naman ng problema magpakilala kung ito yung makakaligtas sa Christmas ng ating mga kababayan. Naku Dok, sa mga susunod na araw, patuloy namin kukulitin ng DOH kayo para samahan namin kayo na mangulit sa mga kapuso natin na wag nang humawak ng paputok. No problem, Ivan, at makakatulong yan, makakaligtas ng buhay, kamay at daliri. Maraming salamat, DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Merry Christmas! Merry Christmas, sir. Isang linggo na lang bago magpalit ng taon, hindi pa rin po napipirmahan ang 2025 budget na inaprobohan ng Kongreso. Ikinababahala ito ng ilang eksperto dahil makakasama raw sa ekonomiya kung ang 2024 budget pa rin ang susundin para sa 2025. Ang paliwanag at pagtitiyak dyan ng Malacanang sa unang balita ni Sandra Aguinaldo. Kay Pangulong Bongbong Marcos na mismo galing, binabalikan ng ehekutibo ang bawat item sa national budget para makita kung ano ang prioridad at hindi sa budget na lumusot sa BICAM. Pinulong muli ng Pangulo sina Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman, Public Works Secretary Manuel Bunoan, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod ito ng puna sa ipinasang budget, kabilang ang pagbibigay ng pinakamalaking alokasyon sa Department of Public Works and Highways sa halip na sa education sector na paglabag umano sa saligang batas. Pati na ang pagkaltas sa budget ng Department of Education, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth, pagbabalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, at paglobo ng pondo sa Kongreso. Pero 8 araw na lang, papasok na ang bagong taon. Kaya may pangamba ang ilang eksperto sa governance at ekonomiya na kung hindi mareresolba, posible ang reenacted budget sa 2025. Ito yung pagpapatupad muli ng budget na ginamit sa nakalipas na fiscal year hanggat hindi na ipapasa ang panibagong budget. Kapag nag-reenact ng budget, hindi mapopondohan ang mga bagong proyekto na wala sa nireenact na budget. Kaya sabi ng ekonomistang si Emmanuel Leco, hindi ito maganda para sa ekonomiya. Hindi tama na sabihin natin na balikan na lang ang dating budget dahil ang economic environment ay magbabago. Kailangan natin ng budget na angkop sa inaasahan natin na pagbabago sa ekonomiya, pagbabago sa ating mga trade relations next year. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research noong 2001, 2004 at 2006, buong taon nag-operate ang gobyerno sa reenacted budget. Nagkaroon naman ng partial reenacted budget noong 2003, 2005, 2008, 2009 at 2019. Pero pagtitiyak ng Malacanang, mapipirmahan ang 2025 national budget bago matapos ang taon. Ang target natin bago matapos ang taon, permado ito ng Pangulo at ang Pangulo ay mag-i-issue ng statement dito at magkakaroon ng full briefing ang mga concerned cabinet members tungkol sa budget na lalagdan ng Pangulo. Ayon pa kay Press Secretary Cesar Chavez, hindi raw napag-usapan man lang ang reenacted budget sa mga meeting ng Pangulo. Kailanman ay hindi napag-usapan sa series of meetings ng Pangulo ang reenacted budget. Sapagkat tinitiyak ng Pangulo na mayroong budget na lalagdaan bago matapos ang taong ito. Kung ano man yung kahihinatnan ng budget ng 2025 ay dapat naaayon sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang palasyo tungkol sa mga items sa budget na sinasabing maaring i-veto ng Pangulo. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. At kaugnay po sa pagbabantay sa seguridad ngayong bispera sa Pasko, makakausap natin Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. General Fajardo, good morning po.
Good morning, Sir Ivan. Jen, aabot sa ilang tauhan ng PNP ang nakadeploy sa mga terminal, paliparan at pantalan ngayong araw na ito at maging sa mga pamilihan at pasyalan? As of yesterday at kaninang madaling araw po ay umabot po sa close to 40,000 po yung dineploy po natin. At doon sa pagtatapos po ng simbang gabi kanina ay overall naman po ay naging general peaceful. Kaya naman yung ating focus naman po ngayon ng pagbabantayan ay doon sa ating mga major transportation hubs, sa ating mga malls at mga iba pang mga establishmento, mga night markets, dahil naasahan nga po natin na yung mga habol pa para po sa bisperas po ng Pasko ay mamimili po at mag-iikot po ngayon. Kumusta po monitoring natin sa mga krimen, General? Karaniwan po sa mga ganitong panahon, siyempre yung mga mandurukot, yung mga magnanakaw, may ganun po ba tayong mga naitatala ngayon? May mga monitoring po tayo at may mga naitala po tayo ng mga theft and robbery incident at karamihan po dyan. Bagamat kung ikukumpara po natin yung datos na yung taon kumpara nung nakaraang 2023 ay mas mababa. Subalit yung mga prevalent crimes pa rin po ay pa rin pong mga salisi, yung mga akyat bahay at meron din pong shoplifting. Kaya nga panay patuloy po yung ating mga paalala na sa ating mga kababayan na hahabol po dito sa Christmas rush. Mag-ingat po at siguraduhin po na lagi tayong alerto sa ating pag-iikot at pagpipili po. Nabanggit niyo po yung akyat bahay. Baka may mga paalala kayo lalo sa mga magbabakasyon at iiwan ng kanilang mga tahanan. Yes po, sa ating mga kababayan po na iiwanan po yung kanilang mga bahay po para magbakasyon po, ay siguraduhin po na secure po yung kanilang mga bahay at bago sila umalis ay siguraduhin nakakandado yung kanilang mga pinto, maging yung kanilang mga bintana ay isara po. Huwag din pong mag-iwan ng mga importante at mahalagang gamit sa kanilang labas ng bahay, kagaya ng mga bisikleta, motor, dahil madali po yan na manakaw. At paalala natin siya, iwasan hanggat maaari na mag-post po ng kanilang mga itinerary o yung tinatawag po natin mga at the moment post po. Dahil marami rin pong naglipana ng mga cyber criminals sa cyberspace na tinitignan kung sino yung mga pwede po nilang biktimahin. At kung hindi talaga may iwasan, mga after na lang po ninyo ng bakasyon yan i-post, at least nandun na po kayo sa inyong mga bahay. Ayan po, nabanggit nyo rin yung cybercrime, yung mga scam. Marami rin po ba tayong mga nakukuhang ganyang reklamo ngayon? Yes po sir, tuloy-tuloy po yung ating cyber patrolling at meron na rin po tayo mga naitala na mga scam, particularly yung mga online na selling scam ay meron po tayong mga naitala. At bagamat mas mababa po yan kumpara pa ito nakakaang taon, pero tuloy-tuloy po yung ating paalala sa ating mga kababayan. Lalong-lalo nga po itong holiday season, marami pong nag-o-offer ng mas mura sa mga online na shopping apps na mga unauthorized. Kaya ang paalala natin ay siguraduhin po na yung ating mga transaksyon ay dun lamang po sa mga authorized at registered na mga online na shopping apps po, para at least may guarantee po tayo na magiging quality po, maayos po at mataas na quality po na yung mga makukuha po natin mga produkto. Mag-ingat po tayo kung hindi pa tayo sigurado. Sabi nga, kung masyadong maganda yung offer, medyo magduda po tayo. Police Brigadier General Jean Fajardo, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Napuno ang ilang simbahan ngayong last day na ng 9 na araw ng simbang gabi. Ang ilan naman na nagtungo sa Quiapo, Maynila, maagang pumila para bumili ng sikat na ham para sa Noche Buena. Mag-price check muna tayo bago mag-add to cart. Sa unang balita live ni Bea Pinla. Bea. Evan, damang-dama na nga ang Pasko dito sa Quiapo. Sa huling araw ng simbang gabi, umabot pa sa labas ng Quiapo Church ang mga dumalo sa ika-9 na Misa de Aguinaldo. At iisa lang ang laman ng kani-kanilang mga dalangin ngayong Pasko, at yan ay ang kanilang mga pamilya. Apat na taon nang nakokompleto ni Nanay Dalia ang 9 na simbang gabi. Dahil daw dito, nabago ang buhay niya at naiahon niya sa kahirapan ang kanyang pamilya. Talaga po ako naiiyak po sa mga biyayang pinagkaloob po sa amin. Talaga po ako napagpatapos din po ng pag-aaral po sa mga hinihiling ko po sa kanya. Kahit na talaga kayo magpakapuyat talaga, magsakripisyo. Hindi lahat ng mga dumalo ng misa na kumpleto ang 9 na simbang gabi. Ang ilan sa kanila, masaya na kahit ngayon lang nakapagsimba dahil daw busy sa trabaho o
kaya ay walang kasama. Talagang tinatawag ako ng Poong Nazareno na makapunta ako dito. Masaya ako ngayon kasi nakapagsimba ako. Iisa ang laman ng mga dasal ng mga nakausap natin ngayong Pasko, ang kanilang mga pamilya. Yung ilayo lang po kami sa sakit at masama at saka bigyan kami ng lakas araw-araw, buong pamilya. Ang ilan naman na dumayo sa Quiapo ngayong umaga, hampang Noche Buena ang pakay. Kaya kahit sarado pa ang bilihan, nakapila na sila para lang may maihanda mamaya. Sarado pa po pero kailangan umuna kami para magandang bilihan. Every year na lang yun ang ating tradisyon. Galing pa kami Batangas City. Tapos dumayo kami dito para lang bumili ng ham. Nasa 300 pesos to 1,200 pesos ang presyuhan ng smoked bacon. 430 pesos to 1,720 pesos naman para sa scrap ham. Ang sweet bacon, 350 pesos to 1,400 pesos mabibili ngayon. 340 pesos to 1,360 pesos naman mabibili ang pineapple ham. 1,860 pesos sa bone-in ham at 1,760 pesos naman para sa debone. Ivan, mahaba ang pila dito kasi nga kakabukas pa lang ng bilihan ng ham dito sa Quiapo. Kaya kung hahabol po kayo sa bili ng pang Noche Buena ay magbaon po ng mahabang pasensya. Yan ang unang balita mula dito sa Quiapo. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.